Eto na po tayo. Inaakusahan po, eto ang bagong akusasyon ni Lacson. Nagtaka raw siya, hindi lang pala isa ang bagman nito ni Alan Peter Cayetano. Tatlo raw po ang bagman ni Alan Peter Cayetano. Okay. Ayon po kay Lacson, tatlo pala ang bagman. Tinding pera niyan, di ba? Si Lacson ang galing niyang yung mag-promote ng mga. Naalala niyo yung dinala niya sa Senado, yung mga naka pa? Yung dalawang babae na balot na balot pa yung mukha. Ano na nangyari ron? Wala lang. Pautot lang, palabas lang lahat. Ngayon, eto na naman. Kala mo talaga yung mga tao. 'Di ba? Ano po sabi ni Cayetano? Haharapin ko 'yan. Cayetano bumuelta matapos ilantad ni Lacson ng amunoy. 3 bagman. Pero hindi po 'yan ang nakakatakot sa pronouncement ngayon ni Lacson. Kasi tayo matagal na nating hinihintay ang mag-imbestiga sa flood control. Once na mag-imbestiga po sila sa flood control, alangan naman, obvious naman kung yung iimbestigahan lang nila ay tagig lang, di ba? Kung bubuksan po nila investigasyon sa Blue Ribbon Committee, napaka-obvious naman na kung tagig lang po yung isasalang nila. Yun ang gusto ni Lacson, tagig lang. Bakit gusto ni Lacson na tagig lang? Dahil kay Cayetano. Gusto niya lang makulong si Cayetano. Okay. Ngayon, eto po yung nakakatakot. Narinig ko kanina, hindi ko na lang makita ulit sa isang radio interview ni Lacson. Kasi sinasabi niya, pinopromote niya na 3 yung bagman ni Alan Cayetano, ang dal-dal-dal-dal niya. Yung pala, meron siyang, parang ganun yung mga promotion ni Lacson. Inahanap ko ngayon, wala na . Kaya sinearch na lang natin kung totoo ba yun. Baka AI lang yun. Totoo pala. Ito po ang sinabi ni Lacson. Kinumpirma ni Senator Pampilo Lacson na pinag-iisipan na niya, yung kinakalap niya po, sabi kasi ni Lacson, kahapon pa Sabado, ngayon hindi raw niya tatantanan. Yung weekends niya ay tuloy-tuloy po yung pag-follow up nila sa lead. Ibig sabihin, personal na po na si Lacson ang nag-iimbestiga. Dati niya nang ginawa yan, di ba? Tapos isinalang niya sa Blue Ribbon, di ba? Yung BGC Boys. Walang problema dyan. Okay na okay kami riyan. Basta wag lang tagig. Kasi obvious naman, Philippine senators kayo, hindi naman kayo mga tagig senators. Ito po ang latest. Sabi po ni Senator Lacson, pinag-iisipan niya, idediretso na sa Office of the Ombudsman yung mga nakalap at bineberipikang ebidensya laban kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Bakit po? Yan po ang tanong namin. Bakit po ninyo idediretso sa Ombudsman? Kayo po ay senador. At hindi po kayo basta senador. Member po kayo ng Blue Ribbon Committee. At hindi po kayo basta simpleng member ng Blue Ribbon Committee. Kayo po ay Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee. Bakit ayaw nyo pong sa Senado mag-imbestiga? Bakit po idediretso nyo yung mga nakalap nyong ebidensya sa Ombudsman? Unfair po yan sa taong bayan kasi po kayo po ay hinalal. Kayo po ay hinalal ng tao para po mapanood namin kung ano man yung investigasyon na gagawin ninyo. Bakit po kayo takot na mag-imbestiga sa Senado? Nakakadala na po kasi dito po sa Ombudsman, hindi po namin alam kung paano po sila nag-imbestiga, hindi po namin nakikita. Yung transparency po nawawala. Yan po yung papakita. Pinapakita nyo dapat na yung mga pag-imbestiga, yung mga pinakukulong ninyo ay totoong may kasalanan. Bakit po dediretso kayo kagad sa Ombudsman? Tauhan po ba kayo? Ang tanong, Senator Lacson, kayo po ba ay investigador ng Ombudsman?
Kayo po ba ay tauhan ng ombudsman? Bakit po yung kinakalap po ninyong mga ebidensya, diretso po sa ombudsman? Yan po bang ginagawa ninyo na pangangalap ay hindi po kayo gumamit ng Senado? Yan po ba ay sarili nyo lang gasto, sarili nyo lang kagustuhan? Kasi po kung gusto nyo palang magsarili, sayang po kasi yung binoto naming senador. Inuokupahan nyo pa po yung pangalawang pinakamataas na posisyon sa Blue Ribbon. At marami po nagsasabi, si Lacson din pala nagsabi, si Cayetano din po ang nagsabi, natuta nyo lang si Erwin Tulfo, yung chairman. Ang tanong po namin sa inyo, bakit po nyo idediretso dun? Sa ombudsman, hindi naman po kayo tauhan ng ombudsman. Kayo po ay senador. Kayo po ay member ng Blue Ribbon Committee. Kayo po ay vice chairman ng Blue Ribbon Committee. Bakit ayaw nyo po? Takot po ba kayo na makompronta ng mga pinagbibintangan ninyo yung mga testigo? Yun po kasi yun, di ba? Makompronta naman sila ng mga testigo. Kasi po, matindi yung gusto nyong isampa kay Cayetano Plunder. Hindi po kami tamang hinala. Talagang yun ang nakikita namin. Dahil may impeachment, kitang-kita po namin yung papel ni Marcoleta na wala sa impeachment. Alam niyo po, magkasintapang si Cayetano at si Marcoleta. Ang wala kay Cayetano, yung mambalatuba. Kaya ni Marcoleta yun Kaya niyang barahin yung mga sila Ligutan. Yan sila Lorna Kapunan. Rereglahin kay ano yan. Rereglahin po yan kay Marcoleta. Yan po si Luistro. Hindi lang po laway mamumuo dyan. Pati po madilim na leki-leki. Siligutan, baka uhog na hindi na po sipon ang tumulo dyan. Uhugin na yan. Ang laki po ng bagay. Ang laki pong bagay sa prosecution yung nawala po si Marcoleta. Kasi dalawang Cayetano na lang ang nakikipagbabag yung isang Cayetano pa, ang dami, si Alan Peter, ang gusto niya pa yung, hindi ko kursunada yung ni Alan Peter, yung paraan niya. Matalino, alam niya yung ginagawa niya, kaya lang, ang dating sa akin, lagi nang uuto. Nakakamiss mga walang pakundangan Katulad ni Senator Miriam Defensor, yung walang pakialam, ano kung masaktan ka? Katulad ni Joker Arroyo, ni Chopisto Ginggona. Puta, si Chopisto Ginggona, pinandilatan nakalimutan ko na kung sino yung pinandilatan nun. I accuse! Sabi. Wala silang pakialam kung masaktan yung damdamin mo. Bakit? Okay. Senator Lacson, bakit po? Bakit po nyo idediretso sa ombudsman? Sa ombudsman, pag diniretso nyo po, ang susunod na maririnig namin, may warrant of arrest na. Aarestuhin na lang. Samantalang dito po, takot po ba kayo na makita ng tao? Kayo po binoto ng tao. Yung ombudsman po, hindi po yung binoto ng tao. Kaya wala po siyang pananagutan sa tao. Kayo po, nag-iimbestiga kayo tapos ipapasa nyo sa ombudsman. Tauhan po ba kayo ng ombudsman? Okay. Ito po katwiran ni Lacson. Bakit didiretso niya sa ombudsman? Lalaktawan niya yung Senate inquiry. Balak niya laktawan yung Blue Ribbon. Una pong dahilan, hindi na matalino si Erwin Tulfo. Akin lang po. Pambarangay lang ang alam ng chairman. Biro lang, biro. Ito po, ang totoo. Mas mabilis na investigasyon
Sinabi ni Lacson na mas mabilis ang magiging proseso at paghain ng kaso kung sa Office of Ombudsman agad ibibigay ang mga dokumento. Tama naman po yun. Ang problema namin, ayaw po naming mabilis. Kasi po, senator judge po yan. Gusto nyong mabilis na makasuhan, gusto nyong mabilis na mapakulong. Hindi po ba? Hayaan nyo po yung mamamayan. May nililitis kayo. At si Cayetano, ang isa po sa mga kumukontra sa makagustuhan, kung wala po sila Cayetano, si Pia Cayetano, tsaka yung kapatid niya si Alan Peter, di kung ano-ano na lang pagpapasya ni halimbawang yung nasilip na, nakaraan na, natapos na, yung binasa ni Matibag yung kay Las Cañas, walang pirma, walang notaryo. Yan po malaki pong bagay yung may mga kumukontra dapat. Dahil ang mananaig na po niyan, yung mga kagustuhan nyo na lang. Yung gustong makonvict si BP Sara, kayo na lang yung masusunod. Okay. Balik tayo. So katwiran niya, gusto niya mabilis na maresolba. Ang tagal niyong tinulugan yung flood control Tapos sa Taguig, gusto niyo mabilis. Dahil galit lang kayo kay Tano, pwede niyo palang pabilisin ng flood control. Nakikita po ninyo? Pwede pala nilang pabilisin yung pag-imbestiga. Kung ganyan ka po kabilis, baka kaya mo ring pabilisan yung pangkalahatang flood control. Bakit pagka sa kalaban ng gobyerno o hindi kalaban ng tao, sa oposisyon, bakit pag sa oposisyon, kay Marcoleta, kay Jinggoy, dito kay nautakan lang siya ni Chis Escudero Actually, galit sila ni Tito Soto kay Chis Escudero, kaya lang, wala lang silang magawa. Kailangan lang nila yung pagbaliktad ni Chis Escudero Bakit kinakailangan yung bilisan? Kasi para hindi na siya, tignan nyo po, galit na galit yung mga tulpo kay Cayetano, di ba? Maepal daw, nag-aaksaya ng oras, etc. Mga hindi kasi sanay sa mga debate. Ganun naman po talaga sa Senado Debate po ng debate yan. Okay, ano pa? Iwas haras sa testigo. Kung idadaan pa umano ito sa Senate Blue Ribbon Committee, baka humaba lang ang debate at maharas o ma-pressure pa ang mga resource person. O bakit po nila alam? Kasi yan ang ginagawa nila kay Gutesa. Yan ang ginagawa nila sa 18 Marines. Paano hindi nila alam na, di ba? Bakit? Ayaw na nilang idaan dyan, baka maharas daw. Teka muna, sino ba nanghaharas sa mga testigo? Sino ba yung mga testigong naharas? Nasaan na ngayon si Gutesa? Sino ang nangharas kay Gutesa? Sino ang pinagmukha si Gutesa na, teka muna, dahil lang sa notaryo? Ibabalik ko lang, bigla ko naalala yung notaryo. Kay Gutesa, ang higpit nyo sa notaryo. Kay Las Cañas, wala na nga si Las Cañas. Hindi na nga siya tumistigo. Wala pang pirma ni Las Cañas. Wala pa notaryo. Pero okay sa inyo lahat. Walang nag-ano na. Teka muna, bakit walang notaryo yan? Teka muna, bakit hindi Pwede na palang tumistigo ang ibang tao para sa ibang tao. Ngayon lang po ako nakakita. Nung sa mga Senate before, yung sabihin mo lang na ayon sa ganun, hearsay. Hindi po pwede yan, hearsay yan Ngayon po, binabasa yung testimonya ni Las Cañas. Wala si Las Cañas. Pwede daw yun.
Kasi sa ICC pwede. Kailan ba tayo sakop ng ICC? Lintik na ICC yan. Antindi na ng Mr. President Donald Trump of the United States of America. Will you please help us para mabuwag na yung ICC na yan? Siguro tayo na mga magiging pinakamasayang mga tao pag nabuwag na yung ICC na yan. Okay. Dagdag pa. Ano ba ang mga ebidensya so far daw? Ayon kay Lacson, lumalakas ang posibleng plunder case. O, kita nyo na, plunder. Pag diniretso mo nga naman sa ombudsman, plunder, saglit lang po yan. Non-bailable na naman. O, ito raw po ang nakita ni... teka nga pala muna. Akala ko ba ang kinakaso nyo kay Cayetano yung kaldero? Akala ko yung kinakaso nyo yung Southeast Asian Games. Eto na lang. Ghost Project. May mga nakitang proyekto na nagkakalaga ng 100 million bawat isa na magkaparehong lokasyon at description. Ibig sabihin, isang proyekto pero 2 beses pinondohan. Overlapping scopes, mga depektibong proyekto na nag-overlap ang sakop na hinalang ginagamit para sa kickback o porsyento. Mga testigo at bagmen, may 3 individual na natukoy na umano'y nagsisilbing bagmen sa mga transaksyon at may lumulutang na ring testigo na nagbibigay ng sworn statement. Ayun naman pala, Senator Lacson, bakit ayaw nyo pong isalang sa committee nyo? Doon kami takan-takay. Member po kayo ng Blue Ribbon Committee. Okay lang yan sana. Hindi po kami maghinala. Hindi sana kami maghinala sa iyo, Senator Lacson, kung idediretso mo sa ombudsman. Kung ang may hawak po niyang committee na yan, si Marcoleta. Kasi syempre, hindi ka makikiusap kay Marcoleta na isalang natin to, di ba? Alam mo mangyayari. Di ba? Hindi kayo po. Vice Chairman kayo. Sabi ni Cayetano, tuta mo si Erwin Tulfo. Pwede nyo pong isalang yan sa Senado. Ang tanong po namin, bakit ayaw po ninyong isalang sa Senado? Nakakapagtaka, nakakapagduda. Plunder yung case. Senate judge, impeachment judge, ang biglang kakasuhan. Hindi siya makakagampan ng kanyang pagiging hurado. Kaya obvious po na kung bakit ayaw ninyo. Samantalang kayo na nga po yung may control ng Blue Ribbon, ayaw nyo pa rin. Bakit po? Kasi wala na silang katwiran na hindi ituloy yan. Pag binuksan nila yung tagig, aasa po yung mga tao na hindi lang tagig dapat kasi halatang halata naman na Cayetano lang ang punteriya. Eto yata sila Lacson, wala na po silang pakialam kung mahalata o hindi. Wala na silang pakialam kung sila'y mahalata pa. Okay. Punta po tayo sa ibang mga balita. Kaya nakakapagduda, Senator Lacson, na yung mga Cayetano na lang yung kumukontra, no? Diyan sa nagaganap sa gusto niyo umayo na lang, mag-ayunan na lang kayo ng prosecution Ayaw niyo nang may kumukontra sa inyo
Tapos tatanggalin nyo pa yung mga kumukontra. Kawawa naman tayo. Okay, ang buwelta po ni Cayetano, haharapin niya yan. Eto ang sinabi ni Ping Lacson, working on a weekend today, Saturday, we haven't slowed down in following up the leads to maintain the momentum gained since we started investigating the anomalous slope protection and drainage projects in Taguig. Our goal is to reach its logical conclusion. Ang tanong ko po sa mga taga-Taguig, meron po ba kayong nakita dyan na mga ghost project? Magsalita po kayo. Kasi po kung sa Davao po yan, akusahan yung mga taga Davao. Okay.